Orin niyo po ito ha. Ang ganda po ng punto nito kasi parang oo nga naman. Bakit ganun? Di ba? Bakit hanggang ngayon wala pa? Ito yon. Wait lang ha. Kasi bandang yan. Okay, play. Siya para matibay siya pag final sa korte. Para, yun, social yan para. Wala kung saan pupunta, doon dapat pumunta. Hindi pa pwedeng, hindi pa pwedeng may iwasan dito. Kung saan sila dali ng ebidensya, dapat, yun ang papailan ng kaso. Sure, the risk of being repetitive, si Representative Ko, parang nagpa-condemn petition na sila, pero ang call niyo was to cancel the passport. Yes, no, okay. This I will be very clear, no, and I hope those in charge in government, especially the DFA, hears this loud and clear. Yan, ano okay. Yan? Ang sentimento ng taong bayan, hindi nila tatanggapin na hindi mapabalik si Saldico dito. Yan. Dapat naiintindihan yan noong mga may kapangyarihan na pabalikin siya. Tama. Kasi pag dumating sa punto na, wag naman sana, na sabihin na kailangan na siyang pabalikin at hindi siya mapabalik. Bakit? Huwag natin subukan yung pasensya ng tao. Sa tingin ko, doon na talagang magagalit ang taong bayan. Alam mo, ngayon pa lang galit na kami. Galit na ako eh. Ngayon pa lang galit na ako. Tangina, pagkakalaban nila, ang bilis kansilahin ng passport. Ang bilis ng mga talaga nga namang they will do everything. Nakita natin yan kay Pastor Kibuloy, putang inang yan. Lahat gagawin nila basta gipitin yung mama kasi alam nilang konektado kay Pangulong Duterte. Ito na nga lang eh. The thing that we cannot imagine, which is kidnapin ang ating dating Pangulong Duterte, na talaga nun haka-haka lang yan. Ang bilis nilang ginawa ng paraan yan. Mantakin mo, nadala nila ng walang passport ang dating Pangulong Duterte at ang kanyang mga kasamahan. Nadala nila yan. Sabi nga, if there's a will, there's a way. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, napakaraming palusot o dahilan. Di ba? Ito we are in a urgent matter. Bakit? Kasi baka mamaya, pag kinansela na natin yung passport ngayon, tapos, bakit ba kasi kakanselahin yung passport? Kasi pwedeng kanselahin yung passport, tapos i-report na. Kasi kaliwat kanan naman na lumalabas kung nasaan si Saldico eh. Tapos i-report natin doon sa bansa na yon through diplomatic way. Kausapin natin yung bansa na yon. Eto, nagnakaw ito sa amin. Eto, marami ng ebidensya na merong katarantaduang ginawa to sa bahay namin. Kinansila na namin ng passport. Pauwiin nyo na. Hulihin nyo na dyan, pauwiin nyo na dito kasi i-deport nyo na dito kasi wala ng passport yan. Diba? Di sana ganun kabilis. Putang ina, inaantay ninyo magkaroon ng passport eh. Inaantay ninyo magkaroon ng ibang passport. Bagamat ang dating nito, parang ganito ginagawa ng gobyerno eh. Natin parang sinasabi nila na, bilisan mo, kumuha ka na ng passport kasi kakanselahin na namin yan in the future. Bilisan mo na, kumuha ka na ng passport, bayaran mo na, mayaman ka naman, bilyong-bilyong pera mo. Kumuha ka na ng ibang passport. Para pag kinansela namin yan, wala, hindi ka na mapapauwi dito. Ligtas na yung amo mo. Ligtas na yung Diyos natin. Na si Marcos. Parang ganun ang dating eh. Kasi ito, it will really connect kung sino yung dapat i-connect. Pero sasabihin nila, may kasalanan. Again hindi tayo ang naghusga dito. Sila ang nagkaso dyan. Sila ang nag-reveal na merong talagang mga ghost project yan. Sila ang nag-reveal yan. Si Marcos mismo naglista ng kanyang construction company. So ibig sabihin, alam naman ng gobyerno na ito na merong pagkakamali itong maman to. Na merong katarantaduhan itong si Saldico. Bakit ang tagal kansilahin ng passport? They're giving him a chance to get a different passport. O to run away. We do not know what else kung ano ang gusto niyan.
Kasi may mga ganyan eh. For your info may mga passport na nabibili. I-google nyo sa YouTube. May mga passport kang pwedeng bilhin sa pamamagitan ng pagbayad or di kaya pagbili ng property na putya baryang-barya yun sa kanya. Siguro, yung proseso, tumatakbo na ngayon. Bakit ayaw kansilahin? Sabi nga ni Chanko, pag hindi na pauwi yan, huwag nyo nang antayin magalit ang taong bayan. Galit na po kami. High blood na po si Banatbay. Ang tagal na Ang tagal na nitong usapang flood control project na to hanggang ngayon. Yung mga pinklawan na, tatain na sila. Ikulong na yan. Ikulong na yan. Artista ng bayan, lumalaban, ikulong na yan. Ikulong kita. Hirap na yung mga ulol eh. Bakit hirap na hirap? Mamaya ba, paliwanag ko sa inyo kung ba't hirap na hirap. Hirap na silang iiwas eh. Hindi nga sila makapangalan eh. Hirap na sa artista ng bayan, lumalaban, ikulong na yan. Ikulong para mga ulol eh. Hanggang ngayon hindi makapangalan. Iba nga putang inang pala dito mga pingtain na ito eh. Puro kabaklaan ang alam eh. At baka doon na sila magduda sa sinseridad ng investigasyon. Kaya nga, sinasabi ko, doon sa DFA, may kapangyarihan naman silang kansilahin yung passport eh. Ngayon, ang hindi ko maintindihan, bakit tila DFA o yung ibang mga nasa gobyerno ang nagdedepensa pa kay Saldico kung bakit hindi pwedeng kansilahin yung passport. Di ba dapat kansilahin nyo, tapos pabayaan yung abogado niyang questionin sa korte yung pagkansila? Bakit parang tila baga sila pa nag-aabogado? Ayun. May punto siya dito eh. Kasi sinasabi nila illegal o kung ano man palusot nitong lintik na gobyerno to. Sabi nga nito, kansilahin nyo. Kung questionin ng abogado ni Zaldico na yung pagkansela, let it be. That's the process. Di ba? That's the process. Pero sabi nga, tila ang nagbibigay pa ng argument na bawal kansilahin o whatsoever, ay yung nasa gobyerno pa natin. Ba't kayo nag-aabogado kay Zaldico? Laking pera? Laking bayad? O tatamaan yung amo nyo? May legal na proseso naman eh. Function nila yan. Function nila yun eh. Yo! Di ba, okay, doon sa Passport Act, di ba? Doon sa Passport Act, RA 11983 yata yun. Tingnan nyo nga, baka mali ako eh. 11983? 983, Passport Act ba yan? So sir, ano tingin niyo? Bakit parang meron kang hindi passport? Tama. Passport Act. Yan. Ayan. Section 4 o Section 5? Section 4. Nahandyan yung grounds. Tingnan natin kung matalos pa yung memory natin. At least doon sa R8, tama tayo. 4 is authority to issue denial. Yan. Okay. Ganito, ha? Medyo matalas pa pala memory ko. Medyo makatas ka pa, sir. Pagka ganyan. RA 11983, Section 4. Isa sa mga grounds dyan is national security. Ayan. Tama? Yung galit na galit yung tao. Ayan, no? Section 4. Authority to issue, deny, or cancel. Again, this is RA 11983. Sino daw yon? Upon the application of any qualified Filipino citizen, the Secretary of Foreign Affairs hereafter referred to as DFA Secretary or any duly authorized consular official may issue passport in accordance with this act. Philippine consular officials in foreign countries shall be authorized by the DFA to issue, deny, or cancel. Even yung consular lang natin doon, kung saan man siya nandong lupalop, pwedeng i-cancel. Okay?
in the area of jurisdiction of the FSP in accordance with the provision of the Act in the interest of national security, public safety, and health, and in accordance with Section 5. Ibig sabihin po mga kababayan, tama yung sinasabi ni Tiangco dito. National interest. Pwede. Pag may interest ang mga atin, tayo bilang mamamayang Pilipino na nakikita natin may paglabag na doon sa budget. Milyon, bilyon, trilyon ang nayari ng budget. National interest yan. Interest ng mga bawat Pilipino yan. Pwedeng mag-cancel. Ba't di ginagawa? Gago! Ibig sabihin, dalawa lang yan. Bayad tayo. Itong gobyerno to, pinalala mo ni Zaldico. Or, ayaw nyo lang talagang umuwi si Zaldico. Which is which? Kayong mga taga-DFA, bayad ba kayo ni Zaldico? O baka naman, ayaw nyo lang talagang pauwiin yung mama dahil tatamaan yung boss ninyo. Pakisagot nga dyan mga kababayan sa baba. Isulat nyo nga dyan. Tingnan nga natin. Siguro naman mag-agree tayo, galit na galit ng tao. Ay, sobra. May mga mass movements. Sobra. Itong mass movements na to, pwedeng samantalahin ng masamang elemento para ma-destabilize yung gobyerno. Hindi pa ba national security issue yan? Hindi pa ba yan pasok doon? So sa DFA, hindi pa ba pasok yan? So bakit hindi nyo kanselahin? Tapos bahala na yung abogado niya mag-question. Sir, anong nakikita yung possible reasons bakit parang hindi inuuso yung proseso? Yung pag-cancel ng passport, hindi ko nga alam kaya nga dapat sagutin ng DFA O ngayon, pag hindi na-cancel yan at hindi na pauwi at nakakuha ng passport sa ibang bansa na walang extradition, willing ba sila managot? Sir, naman napakagingan ng SAIA. Hindi namin napag-usapan yan. Ano po? Si Representative. Hindi. Wala naman personalities wala naman kami personalities pinag-uusapan. To make it very clear, wala naman personalities na pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan lagi is yung proseso. I think they just, my impression is, gusto nilang maintindihan yung proseso. I mean, insertion? Yung buong proseso, paano nagsisimula, paano yung mga posibleng siyempre naman sila nag-iimbestiga, hindi naman nila i-disclose sa akin kung ano yung hinahanap na ebidensya, di ba? Hindi. Sir, balikan ko lang po yung integrity kasi as you said, the ICIC integrity. But I think parang there's a public uproar right now. So yun po malinaw po yun. Alam mo kasi mga kababayan, sana anuhin natin ito mga banateros. Tutukan natin ito. Bakit ba natin gustong kanselahin? Dahil ba galit lang tayo? Hindi. Gusto natin kanselahin para umuwi siya dito. Malaman natin sino ba talaga. Imposible kasing gumalaw ka mag-isa Tanda mo, ito yung mga, bakit si Zaldico, siya yung nasa small committee na sinasabi pa, matagal nang sinasabi ni Tiangco. May mga kasamaan siya dyan. Hindi ko nga maintindihan, bakit ayaw mo umuwi? Ayaw mo ma-question. Ayaw mo matanong ka. Ayaw mo magpaliwanag. Ba't ayaw mo? Ganun lang kasimple. I mean, hindi ka naman ikukulong kaagad. Kakasuhan ka pa lang. So, ibig sabihin, guilty ka na. Yun ba ibig sabihin nun? Diba? Pag tatago mo, guilty ka na. Ganun ba ibig sabihin nun? Ako nang tatanong lang sa'yo, Zaldico. Ang tinatanong naman natin dito, kini-question natin dito, itong putang inang gobyerno to walang ginagawa. Bakit hindi nyo kanselahin? Bakit ang bagal ninyong kanselahin? Ano meron? Magagalit sa inyo yung mga kabataan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikiling
bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap